All right, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots. Kamusta po kayong lahat? And once again, welcome po dito sa ating mumunting channel, Simply Tokis Vlog. Pag-usapan natin mga kababayan, ito pong si Senator Ping Lacson, no? Kasi po nais niya pong umupo sa bilateral committee na kung saan yan po yung magsasama na yung mga representante from House of Representatives at Senado na kung saan kanila pong babalangkasin yung mga budget ng ating gobyerno. No, diyan po nag-aagrihan yung mga senador at congressman kung tama ba yung budget para sa departamento, tama ba yung mga line items na hinihingi ng mga sekretarya ng bawat departamento ng gobyerno. May nangyayari din po dyan na di maganda. So, dyan po natin nalaman na dahil sa BICAM na yan, may mga taong mga ganid, no, na gusto lang pong palakihin, patabain ang kanilang mga bulsa. At kaya nga po, nagnanais na itong si Senator Ping Lacson na umupo dyan sa BICAM, no, kasi may gusto po siyang harangin. Tama naman yun. For the benefit of the Filipino people na hindi po tayo patuloy na pagnakawan ng mga mambabatas na ito, ng mga government workers, nararapat lang na dapat po talagang busisiin itong budget na ito for 2026 ng ating gobyerno. At the same time mga kababayan, si Sara Tocmol Pusit Duterte Carpio ay meron pong matinding pahayag kay Boying Rimulya na siyang bagong ombudsman. Dito po natin na makikita na siyempre bitter ang inyong Vice Presidentong Tocmol, lumabas po ang kanyang pagkalutang, no? Kumbaga natagpo ang lutang. Na-discovering lutang ang pag-uutak. Sa bagay siguro sabi lang niya, wishful thinking lang naman. Ba't mo pa sasabihin yan? Kung wishful thinking naman, it doesn't matter, girl. Okay, so shout out po lahat sa inyo and may God bless us all. So unahin natin mga kababayan, ito pong balita dito sa politico.com.ph. Lacson to join BICAM to block, harangin daw po niya, ang pork barrel in 2026 budget. Ay tama yan, agring-agree po, tulad nung nasabi ko kanina. I do agree. Para po matigil na itong pagnanakaw ng mga kawani ng gobyerno, whether sa mababa o mataas na kapulungan, whether mga empleyado, at hindi tayo masadlak sa patuloy na pag-utang ng mga opisyal ng gobyerno. Senator Ping Lacson vowed to push for the scrapping of 250 billion and program appropriation in the proposed 6.793 trillion. Biruin nyo, trillion. Hindi po billion na to pinag-uusapan na to. Itong amount na ito, karamihan dito ay uutangin ng gobyerno. So pag nangutang tayo, dagdag na naman ito sa utang at magkano na naman ang utang ng mga ipapanganak na sanggol pa lamang. 6.7 trillion. At sabi ni Lacson, uupo ako dyan at pipilitin kong ma-scrap, matanggal itong 250 billion pesos na nakalagay sa unprogrammed funds. Yan pong unprogrammed funds na yan, nandyan lang yung pera. Walang proyekto yan. Yung pera na yan ay for emergency purposes. Kung merong programa ang isang pwede bang itap natin yung unprogrammed funds? Nagiging kasangkapan po ng pagnanakaw. Ngayon, diyan po yan sa Kongreso o sa Kamara de Representantes, sa second reading, ito pong si Akbayan Representative Chel Jokno, he tried na i-scrap yung 250 billion na yan. Hindi nararapat yan. Ngayon, nung nagbotohan po, talo po sila. Siguro mga makabayang black lang ang bumoto ng i-scrap. Pero majority of the congressman, they did not. O bakit? Anong nakita nila? Akala ko ba ayaw nyo ng korupsyon? Akala ko ba yung sumisigaw ng mga congressman na ayaw kay D
kay Elizalde Co at Martin Romualdez, yung mga sacred cow na mga congressman dyan, na binabatikos yung dalawa. Akala ko ba matuwid kayo? Ba't di kayo kumampi sa Makabayan Black na tanggalin yan? Bakit bumoto din kayo ng mga no to scrapping it? Malamang bumoto kayo. Kasi bakit? Ano ba nilalaman yan? Sabi ni Swansing. Ha? 4 piece po. Yung mga 4 piece kasama dyan. At higit sa lahat, yung mga foreign aid financing. Opo, nandyan po yan. At may isa pa, nakakalimutan ko lang. O di sana kung for ano kayo, para maging matuwid kayo, in good faith kayo, da sana tinanggal nyo na lang dyan na lang para hindi na po mamomoblema pa si Ping Lacson uupo dyan sa BICAM. Pero nandyan po eh. Pero hindi pa naman yung final reading. Meron pa silang third and final reading sa Martes po sa bansang Pilipinas. Sabi po ni Ping Lacson, ito po in speaking to a radio show DCMM, Lacson said he is in favor of removing the unprogrammed or standby funds which can only be tapped if the government secures additional loans or generates excess revenue. But Lacson is open to retaining the standby funds only for foreign assisted projects but not for locally funded ones. O ayan. So meaning tutulong ka lang doon sa mga foreign funded. Yung halimbawa, yung Japan. O sige, popondo lang namin ganito. O di kunin mo. Pantapal mo. Hindi buong buo, di ba? He pointed to instances when unprogrammed funds was allegedly used to fund ghost or non-existent flood control projects. Our agreement was that there will be no unprogrammed appropriations in the 2026 budget, but we will allow funding for foreign assisted projects that are necessary, sabi ni Lacson. Funds in the unprogrammed appropriations for other purposes will be removed. So mawawala na yung 4-piece ng DSWD and other items na nakalagay doon. Lacson and Senate Finance Chair Sherwin Gatchalian have previously branded the UA, yung unprogrammed appropriation, as the new pork barrel fund. Kasi doon po nakita lahat eh. Karamihan po ng mga pondo na nanggaling dito sa mga ghost project or substandard project ng DPWH ay galing dito sa unprogrammed allocation or appropriation. The senator stressed his commitment to fight budget anomaly at attending the BICAM meetings, where a small group of lawmakers from both Senate and the House of Representatives tinker with the national budget to fund their pet projects. Ina talaga. We may have to confront this issue in the BICAM. If I become a member of the Senate contingent to the BICAM, I will add my voice to that of Senator Gatchalian, along with the voices of Filipino who are outraged over corruption. Correct po. Ako agree dyan. Kung yun lang nakikitang tama nitong si Lacson, I agree with him. Tama na po. Yun lang mga foreign funded projects na pwede natin lagyan ng konting budget. Kung 50 billion, 50 billion. Kung 100 million, 100 million na. Tama na yung mga dahilan yung 4-piece, AX. Tama na po yan. May sariling budget po yan sa DSWD. Tama na ang pagnanakaw ninyo. Mga walang iya kayo eh. Okay, so I agree with Senator Lacson. Ito magiging contentious ito mga kababayan. Magiging baka mag-away-away ito. Sana mag-away-away nga sila eh. Lalong-lalo na pagdating sa budget ni Pusit. Tiyak, baka uupo dyan si Marcoleta, marunong na naman ng kupal. Pwede ba sa Senado, wag nyo nang isama yan? Panggulo lang po yan eh. Saka si Aimee Marcos. Yung budget ni Pusit na 733 lang ang binigay nila di 5. Pero hindi pa po final, meron pa sa Tuesday. Sana mabawasan pa. Okay, so yan po no. Nais po ni Ping Lacson umupo sa BICAM. Ipamember nyo na yan. Dalhin nyo na. Tama po yan. Para may fiscalizer. Okay, pasok naman tayo mga kababayan. Dito po sa sinabi ng inyong tokmol na Vice Presidenteng Pusit na si Sara Duterte. Lumabas na naman po ang pagkalutang nito
nagsalita na naman at nagbuga ng maitim na tinta tulad ng pusit. Opo, bakit? Ano sinasabi niya tungkol kay Ombudsman Remulla? Na una, sabi niya, hindi naman yan magiging ombudsman pag ako ang presidente. Uy, sorry. Di ba? Sorry, hindi ikaw ang presidente. You wish lang, you wish. Wishful thinking. Nagsalita ka pa, hindi naman mangyayari. Sorry ka, hindi nangyari yung September 21 eh. Di ba? Ang kapal ng muka. Magsabing, pag ako ang presidente, hindi si Boyeng ang ombudsman. Siyempre, iba pipiliin mo. Iba panlasa mo eh. Baka yung ombudsman na pipiliin mo ay tulad ng ombudsman ng tatay mo. Baka nga i-retain mo si Martires eh. Bakit? Protektado kayo eh. Di ba? Di ba lutang na lutang lang? Alangan pa lang si Boyeng din ang piliin mo, hindi nga kayo in good terms. Di ba? Malay mo, hindi mo rin alam. Baka kung naiba ang sitwasyon, baka si Boyeng din ang i-appoint mo. Sasabihin na sa'yo, sige po, protektahan kita. Ganun lang yon. Di ba? Siyempre mamimili ka ng ombudsman na protekta sa'yo. Kasi hindi naman kayo naniniwala sa rule of law eh. Hindi kayo naniniwala sa due process. Bakit? Mga diktador kayo eh. Mga entitled kayo, hindi tulad ng Pangulo. Ano sabi ng Pangulo? Open siya maglabas ng SALN, imbestigahan siya. Sa SALN niya. Sige. Kayo, gawa ka ng memorandum Dapat mayroong permiso ng may-ari ng SALN. Sorry naman, pero hindi po ikaw ang presidente. Kaya lumabas mo na naman yung lutang mong utak. Anong laman? Hangin. Saan galing? Sa mabaho niyang brown starfish. Lumabas sa kanyang bunganga. Nga ako ang presidente, hindi si Boyeng ang ombudsman. So what? 'Di ba? Asa ka pa. At mind you, hindi ka magiging presidente. Hindi ka magiging presidente, mga kababayan. Bakit? Wala ka ng bilang. Sabi ni Galon, maximum mo lang 5 million eh. Kung tatakbo si Gibo Teodoro, pwede na yun si Gibo Teodoro. O si Risa, bahala ka campings dyan. Si Lenny, bahala si Lenny. Diba? Pero sinasabi ni Pusit, pag siya ang presidente, hindi si Boyeng ang pipiliin kong ombudsman. Siyempre, kanya-kanyang preference yan eh. Diba? Ang kapal na mukha. Tapos sinabi niya pa, pagdadasal na lang namin si Remulla. Anong klaseng dasal? Itok. Sulay ka na, saan ka na? Ganun ba? O orasyonan nyo si Boyeng? Para lang kayong mga Wiccan witches? Or taga-Salem ba kayo? Yung mga witch? Kukulamin nyo? Titindigan nyo ng itim na kandila si Boyeng? Wala pang ang ginagawa eh. Ba't kayo takot na takot? Diba? Kasi hindi nyo makontrol si Boyeng. Dahil si Boyeng palaban. Ay ang gusto nyo, yung tuta o aso na sunod-sunuran lang sa inyo. Yung lilinisin ang tumbong ninyo. Ganon. Mangarap ka. Sa 2028, hanggang pangarap ka na lang. Pangarap ka na lang ba? O maging katotohanan pa? Baka sabihin na lang namin sa'yo, etok, sayaw mo, etok. Ang kapal na mukhang magsalita, hindi si Boyeng ang maging ombudsman ko. Iba ka, iba ang Pangulo. Ang Pangulo, matalino at wise. Ikaw, bobita at dumb. Kayo po, ano po nyo masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in our next videos. Bye-bye. God bless.